Mahilig ka ba sa mga bulaklak? At mayroon kang pagpapahalaga sa iyong kalusugan? Bakit di mo gamitin ang ilan sa mga bulaklak na ito na mayroon sa paligid mo upang gawing herbal tea? Tama ka sa narinig mo, herbal tea. Dahil may mga bulaklak naman talaga na nagtataglay ng medicinal properties at ginagamit bilang tsaa sa iba't ibang kultura. Sa dami ng bulaklak na nakikita mo araw-araw, alin kaya doon ang pwede mong inumin? Yan ang ating aalamin. 10 herbal tea at ang kanilang tunay na benepisyo sa katawan. Unahin natin ang gumamela. Ang gumamela o Hibiscus rosa sinensis ay hindi lang pang dekorasyon, pwede rin itong gawing herbal tea. Ginagamit ang malinis na petals, pinapakuluan sa tubig hanggang sa lumabas ang kulay nito. Pwedeng lagyan ng honey o kalamansi para mas masarap. Mayaman ito sa antioxidants na tumutulong sa katawan laban sa cell damage. May potensyal din itong makatulong sa blood pressure, digestion at fluid balance ng katawan. Pero paalala, ang tsaa mula sa gumamela ay maaaring magpababa ng blood pressure at blood sugar. Mag-ingat kung may iniinom na gamot. Hindi rin ito recommended sa buntis. Posible rin ang mild allergy sa iba at delikado kung may pesticide ang bulaklak. Sa madaling salita, ang simpleng gumamela sa bakuran mo ay pwede palang maging isang natural at kapaki-pakinabang na tsaa. Samantala, may isang bulaklak naman na kapag nilaga mo, nagiging kulay asul ang tubig. Pero pag nilagyan mo naman ng kalamansi, bigla itong nagiging violet o pink. Hindi ito magic, ito ang butterfly pea o Clitoria ternatea. Parang pang-display lang siya sa hardin. Pero sa Southeast Asia, matagal na itong ginagamit bilang herbal tea at natural food coloring. Ang kakaibang kulay nito ay galing sa anthocyanins, isang uri ng antioxidant na tumutulong protektahan ang cells ng katawan laban sa pagkasira nito. Hindi lang din ito basta maganda sa mata. Ang butterfly pea tea ay kilala rin sa pagiging calming drink. Marami ang umiinom nito para makatulong sa stress at relaxation, lalo na sa gabi. May mga nagsasabi rin na nakakatulong ito sa memory at brain function, bagamat kailangan pa ng mas maraming pag-aaral para dito. Sa paghahanda naman, simple lang itong gawin. Kumuha lang ng ilang tuyong bulaklak at buhusan ng mainit na tubig. Hintaying lumabas ang kulay nito sa tubig. Kung gusto mo, pwede mo itong gawing mas exciting sa pagdagdag ng lemon o kalamansi. Sumunod ay ang passion fruit flower tea. Ang bulaklak ng passion fruit ay hindi lang maganda, ginagamit din ito sa traditional herbal practices dahil sa calming effect nito sa katawan. Sa paggawa ng tsaa, pinapatuyo ang bulaklak bago ito ibabad sa mainit na tubig. Ang lasa nito ay mild at may konting floral na aroma. Bagay sa mga gustong umiwas sa matapang na herbal teas. Madalas itong iniinom sa gabi dahil kilala itong nakakatulong sa pagpaparelax at mas maayos na tulog. Sumunod ay ang rose tea. Hindi lang ito pang romance. Ang rose petals ay pwede ring gawing tsaa. Kapag pinatuyo at binabad sa mainit na tubig, nagbibigay ito ng banayad at mabangong lasa na hindi matapang. Kaya bagay sa mga gustong light at soothing na inumin. Kilala rin ito sa traditional use bilang pampakalma at pampaganda ng pakiramdam, lalo na kapag iniinom sa tahimik na oras ng araw. Kung gagawa nito, ay siguraduhing walang halong pesticide o anumang kemikal ang bulaklak. Mas makabubuti kung sarili mong tanim ang gagamitin. Sa simpleng tasa ng rose tea, hindi lang lasa ang hinahabol mo, kundi ang pakiramdam, isang mahinahong pahinga mula sa ingay ng araw-araw. Sumunod naman ay ang katuray. Ang katuray o Sesbania grandiflora ay mas kilala bilang sahog sa mga lutong Pinoy.
Pero ang hindi gaanong napapansin, pwede rin pala itong gawing herbal tea. Ang bulaklak ng katuray ay edible mula petal hanggang dulo. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang magtanggal ng ilang parte gaya ng sipal, hugasan lang at pwede na agad itong pakuluan. Kilala ito bilang natural anti-inflammatory. Sa tradisyonal na gamit, iniinom o kinakain ito para makatulong sa pamamaga at pananakit ng katawan. Mataas din ito sa vitamin C and iron. Kaya bukod sa tsaa, parang mini-nutrient boost na rin ang bawat higop mo. May kakaiba itong lasa, medyo mapait na may earthy tone. Kaya kadalasan nilalagyan ito ng honey o asukal para maging balanse. Hindi ito pang araw-araw na tsaa para sa lahat. Kapag nasobrahan, pwedeng magdulot ng mild stomach discomfort at tulad ng ibang herbal drinks, mas mabuting siguraduhing malinis at walang chemical ang pinanggalingan. Kapag sinabi mo namang sunflower, automatic malaking dilaw na bulaklak na sumusunod sa araw. Pero ang hindi alam ng marami, ang sunflower ay may bahagi na pwede ring gawing herbal tea. Hindi ito tulad ng ibang bulaklak na petals agad ang ginagamit. Sa sunflower, petals at minsan pati dahon ang pinapakuluan para makagawa ng tsa. Ang sunflower tea ay kilala sa traditional use nito para sa lagnat at sipon. Sa ilang kultura, ginagamit ito bilang pang-support sa immune system, lalo na kapag may nararamdamang sakit. Isa pa, may taglay itong antioxidants at anti-inflammatory compounds na tumutulong sa katawan laban sa stress at inflammation. Pero kapag gagawa ka nito, siguraduhing safe ang bulaklak na gagamitin. Yung mga ornamental o binibili lang sa tabi-tabi ay maaaring may pesticide. Kaya kung gagamit ka, siguraduhing organic o sariling tanim. Sunod ay ang lavender. Ang pangunahing dahilan kung bakit sikat ang lavender tea ay dahil sa kakayahan nitong pakalmahin ang isip. May natural itong compounds na kilala sa kanilang calming effect sa nervous system. Kaya kung ikaw yung tipo na hirap matulog, laging kinakabahan o madaling ma-stress, ang pag-inom ng lavender tea bago matulog ay pwedeng makatulong para mas mabilis kang makapagpahinga. Bagamat mahirap magpatubo ng lavender sa Pilipinas, ngunit mayroon namang pinatuyong bulaklak nito na mabibili sa mga supermarket at online shops. Ang lavender na kilala dahil sa kakayahan nitong magpakalma ng isip at katawan ay mayroon ding anti-inflammatory at antioxidant properties na tumutulong sa overall health, pati na rin sa digestion at mild headaches. Madali lang itong gawin sa pamamagitan ng pagbabad ng dried lavender sa mainit na tubig at maaaring lagyan ng honey para sa mas magandang lasa. Sumunod ay ang dandelion. Ang dandelion flower tea ay may mas banayad na lasa kumpara sa ibang bahagi ng halaman, medyo floral at bahagyang matamis. Kilala ito sa pagkakaroon ng antioxidants na tumutulong laban sa inflammation at sumusuporta sa overall health. Bagamat hindi kasing lakas ng ugat pagdating sa detox, ang bulaklak ng dandelion ay maaari pa ring makatulong sa digestion at mild relaxation. May ilang nutrients din ito na nakakatulong sa balat at immune system. Madali lang gawin, ibabad ang malinis at pinatuyong bulaklak sa mainit na tubig ng 5 hanggang 10 minuto. Pwede lagyan ng honey para mas masarap. Paalala lang, siguraduhing malinis at hindi galing sa sprayed na halaman. Iwasan kung may allergy sa mga halamang kahawig nito. Ito naman ay ang bulaklak ng papaya. Di pangkaraniwan sa lahat ng mga bulaklak bilang herbal tea, pero may halaga ito sa kalusugan kung tama ang paghahanda. Bagamat hindi lahat ng herbal tea ay masarap, at isa na nga doon ang bulaklak ng papaya dahil sa taglay nitong pait.
pero ginagamit ito sa tradisyonal na paraan para sa digestion at liver support. Karaniwan, pinapakuluan ito ng matagal o hinahalo sa ibang ingredients para mabawasan ang pait. Kasama rin sa ating listahan ang bulaklak ng kamyas. Ginagamit din ang bulaklak ng kamyas sa ilang lugar bilang herbal tea. Kapag ginawang tsaa, ito ay may banayad na asim kumpara sa bunga. Hindi kasing tapang, pero ramdam mo pa rin. Ang pangunahing dahilan kung bakit ito iniinom ay dahil sa taglay nitong antioxidants na tumutulong sa katawan laban sa oxidative stress. Sa simpleng salita, pang-support sa overall health. Ginagamit din ito para sa digestion dahil nakakapag-stimulate ito ng tiyan. Pero dahil may natural acids, kailangang hinay-hinay lang. Huwag susobra lalo na sa may kidney problems. Pakuluan lang ng maayos at pwedeng lagyan ng konting honey para mas madali ang pag-inom. At yan ang 10 herbal tea at ang kanilang tunay na benepisyo sa katawan. Mahalagang paalala, ang mga herbal na ito ay para sa suporta lamang at hindi kapalit ng gamot. Mahalaga ang tamang paghahanda at paggamit. Kung may iniindang kondisyon o umiinom ng maintenance, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video.